Do not care. Don't care what someone else thinks about you. No, nga ayaw, nga mahimutang walay pakialam. Sa usay kasulti sa ubang tawo. Your victory is in your shout. Amen! No, kaya ang atong kadaugan, amen. Ang atong kadaugan is so nasa imong pagsinggit. The devil's been defeated. No, pildi na ang yawa igsoon. Amen. Amen. Praise you, Lord. Murag gitubol. Amen. Praise Jesus. We also rise up and shout victory by faith with the Holy Spirit's conviction that our foe is defeated. Hallelujah. No, mubarog kita igsoon ug musagit sa atong kadaugan pinagi sa pagtuo uban ang konbiksyon sa balang espiritu nga atong kaaway na pildi na. We rise up and fight. Yes. Mubarog kita og muaway. We rise up and drive out devils. Mubarog kita og palayason ang yawa. We rise up and pronounce judgment on the devil. Mubarog kita og ipadayag ang hukom ngadto sa demonyo. We rise up and pursue freedom for others. Mubarog kita og lakgo nato ang kagawasan para sa uban. We don't fight from a place of defeat, trying to get victory. We fight from a place of Hallelujah. victory. Amen. Because the devil's already defeated. Amen. No, wala ta nakig-away igsoon gikan sa pagkapildi aron nga madaog. Apan nakig-away ta tungod kay daog na ta. Come on. Amen. We rise up and pursue freedom for others. Thank you, Lord. Yes. I know I already said that, but it's not just about ourselves, it's about others Amen. out there. No, mubarog ta igsoon og atong lakgon ang kagawasan alang sa uban. Kay dili ra para sa atua, para pud sa mga tawo sa gawas. It's time. It's time for the church to rise up and wreak havoc on the kingdom of darkness. Amen. No, panahon na igsoon nga magdala ta og kaguba sa gahom sa kangitngit igsoon sa gingharian sa kangitngit. Oh, you look so excited. You guys look so excited about, yes, I'm going to go defeat the devil now. After lunch. After lunch. I can't defeat the devil on an empty stomach. Bitaw. Mga itong pagtuon, no? No, you guys are not getting this at all. Dili ko mulakaw ng ano ba? It's time for us to wreak havoc on darkness. Okay. O bitaw. You're not getting it. Dili ta excited ba? No, nga magdala og kaguba sa gahom sa kangitngit. I'm not trying to provoke an emotional response. I'm trying to get you to understand a spiritual principle. Amen. No, dili emosyon ang iyang gusto nga atong itubag igsoon apan masabtan nato ba espirituhanon nga prinsipyo. God is waiting for His people to rise up. Amen. No, nagulat ang Ginoo igsoon nga ang iyang katawhan mubarog and represent Him for who He really is. o magrepresentar sa iyang pagkasiya. Igsoon, you're not natural. You're supernatural. Amen. No, dili ka natural igsoon, supernatural ka. Jesus is supernatural. Amen. Si Jesus igsoon, supernatural. Come on. Amen. It's time to share in the glorious spoils of Jesus' victory on the cross. Amen. Amen. Nung panahon na igsoon nga moambit ta sa mahimayahong kadaugan ni Jesus. Sa sunod na kapitulo atong tukion, pag-ayo ang matang sagasa na gitanyag nato sa matag magtutuo sa tulo ka persona sa Dios. Ayha nato maabli angga sa balaang espiritu dapat atong madawat angga sa amahan ug sa anak. So we'll go to the next chapter. I really think we need to understand what we have already read today. Yes. What God is looking for. No, kinsa ang ginapangita sa Ginoo igsoon. When we hear these things, when we hear these kinds of messages,
If we don't receive them and we don't act on them, they just go to waste. No, kung sa diha nga makadungog tagingani nga mga mensahe igsoon, kung dili nato sa dawaton ug dili po nato sa likangan, mawala ra gyud to nga ato ang gipaminaw or nadunggan nga mensahe. You're to be nothing less than Jesus. No, ang gitakda sa Ginoo nga mahimong kita igsoon kay walay lain nga sumbanan. Well, he's Dili our ubos kang he's our Jesus. standard. Siya mo atong sumbanan. We're to represent Him. No, kinahanglan nato siyang irepresentar. We're to display who He is to others. Nga atong ipadayag ba kung kinsa si Jesus ngadto sa uban. So that's the problem. So many people just go to church. No, kay mao ni ang problema igsoon niya, daghan na kayong mga tawo nga igor ra simba. You're not created to go to church. You're represented. You were created to go to church to be the church. Amen. No, wala ka gibuhat sa Ginoo igsoon, wala ka giluwas para nga igo lang nga moadtog simbahan. Apan gibuhat ka sa Ginoo igsoon aron nga ikaw mao'y mahimo nga simbahan, ikaw ang iglesia. Amen. And because we don't know Him, we don't act like Him, we don't represent Him to the world, the lost and dying world. The world needs the power of the Holy Spirit represented through you to defeat the kingdom of darkness that's holding everyone in bondage. Hallelujah. You have to understand that, Igsoon. No, nganong igsoon nga nganong wala nato ni nasabtan tungod kay wala ta kaila kung kinsa ang Ginoo nga atong gialagaran. Mo nang dili nato sa marepresentar sa iyang pagkasiya. Wala ta kabalo nga naglakaw sa gahom. Mo nang kita pud ay dapat maglakaw ta sa gahom. Magrepresentar ta sa iyang gahom. Dili ta magrepresentar sa natural lang nato nga kinabuhi. Apan supernatural ta nga mga katawhan igsoon nga magdala og kaguba sa gahom sa kangitngit, sa gingharian sa kangitngit. Muna kung mututa na, likangan nato na sa mubuhat ta sa mga buluhaton sa Ginoo. Dili ra ta kontento nga musimba lang, okay na ko. We can't defeat devils and demons with flesh and blood. No, kay dili nato pwede mapildi igsoon ang gahom sa kangitngit, mga demonyo, espiritu sa kangitngit. Say 95. Pinagi sa atong unod og dugo. 95% of the church is just going to church and doing nothing else. 95% igsoon sa mga Kristohanon tibuok kalibutan. Imagine ra gud 95% sa populasyon sa mga Kristohanon igo ra nga mosimba pero wala na lain nga gibuhat. Doing nothing to defeat the darkness that's all around us that's destroying people's lives. Nga walay gibuhat para nga maguba ang gahom sa kangitngit igsoon sa ilang mga kasilinganan, sa mga tao sa ilang palibot, sa ilang barangay. Are you understanding it? So Nasabtan nato? you have the power to overcome Naani mo na nga gahom igsoon para the nga devil makadaog. and darkness in your life, and not only in your life, but in the lives of others. But until you step out and know who you are, it'll never happen. Tinuod. No? Naana na siya nga gahom igsoon para nga madaog nato ang gahom sa kangitngit sa atong kinabuhi ug sa kinabuhi sa mga tawo sa atong palibot. Pero hangtod nga dahi ra ta kutob sa atong mga balay, dili ta manggawas, dili ta manglakaw, wala gyud kay dili ta mahimong kahayag igsoon, dili ta makapildi sa mga demonyo sa kinabuhi sa ubang tawo. You don't understand. The Lord is trying to wake us up out of our passivity. No, wala ta nakasabot ba nga ang Ginoo nagapukaw nato gikan sa ato ang pagkawalay latoy, pagkawalay ginabuhat. Do you think I just want you to be emotional? No? Nagtuo ba tayo igsoon nga gusto lang nato nga mahimong emosyonal? Are you there? Napa mo diha? No. There's no such thing as a passive Christian. There's no such thing as a passive sasundalo. Amen. Kay wala gyud Kristohanon, walay sundalo nga walay buhaton. Walay sundalo igsoon nga tapulan. Walay sundalo nga igo ra magpa-training unya dili pud moadto sa panggubatan. You're going to go to war? Are you going to go to war and be passive when someone's trying to kill you? Oh, moadto kag panggubatan dayon gipusil na ka mo ingon ra kag hala wow. Understand that we're in a war and there is someone who's trying to kill you and to try to kill your family. No, it's a real spiritual battle. No, it's not fake. Sabto nato igsoon nga nata sa gubat. Ug naay gusto nga mopatay nimo ug sa imong pamilya ug sa imong mga kasilinganan igsoon. O gubat ni siya sa atong pagtuo igsoon. So how are you going to fight the devils and demons and be passive about it? No, so unsaon man nimo igsoon no passion. Mabuntog no igsoon. Hunger. Mabuntog ang gahom sa kangitngit igsoon kung wala kay buhaton, wala kay kagutom, wala kay amor. You understand? Wala nay kadasig. Patay. Basa na ang kahoy nimo igsoon. This is why this passive worship has to go. No, mo ni ang rason nganong ang atong, di ba? Nganong asa mo nakakita? Diretso ko nakakita simbahan nga nagdahig naglingkod.
The more we get to know Jesus in a personal relationship, the passivity, it will go. It Di will ba? flee. Kaysa diha bitaw nga mas magkasuod ang atong pagkirelasyon sa Ginoo, mas mailhan ato siya, mawala ang atong pagpanapol, mawala ang ato ang kawalay gana, kana bitong pagkabasa sa atong mga kahoy nga dita. Ang basa igsoon madugta ra gyud na. Okay. You know, I just don't want to sit up here week after week and give you words. Nga igsoon dili niya gusto nga kada semana pulong lang sige ang iyang ihatag sa imoa. It's time for action. Panahon na para mubuhat. It's time for action, Igsoon. Panahon na igsoon para nga mulihok. Frankly, I don't know what to do. No, sige, sa pagkatinuod igsoon, wala na siya kabalon sa buhaton. Do you even remember what was taught or preached a week ago? Nakainom doon pa ba mo sa gitudlo or giwali sa isa ka semana milabay na? Kainom doon pa mo sa wali sa niaging semana? It's hard to remember, isn't it? Di ba lisod na siya hinumduman? That's what we do as Christians. We just go from message to message, week to week. Nothing ever changes. Okay, mao man ang ato ang naandan, mo ato ang ginabuhat. Sige tagpaminaw og mensahe kada semana na mensahe na gawali ana. Sige ra kog kadungog. Because we're just taking the word of God and we're not applying it. Nung anong dili na to hinumduman. We don't take it seriously. Kay igo ra ta nga nakadungog pero wala na to gilikangan. This Dili is ta what the seryoso. Bible means by itchy ears. No, When Moni. it talks about itchy ears, we just hear. We want to hear more and more and more, but we never apply it. Mao ni ang giingon sa Biblia igsoon nga katong sa katapusang kapanahonan nga managsang ni sila. Managhan katong ganahan nga magsige magpawali, sige maminaw og mensahe, pero di ko ganahan nga mobuhat sa kung sige wali. We'll be judged for that. No igsoon hukman ta ni ana. You heard it, Nadunggan but what did nimo. you do with what you heard? Pero unsaon man nimo ang imong nadunggan? I don't want to rebuke you. No kay dili man nato gusto, dili man ta nato gusto igsoon nga mamadlong. Believe me, I'm not better than you. No og tuoy igsoon nga dili siya mas maayo kaysa sa atoa. I'm not better than you. I'm not. No dili siya mas maayo kaysa sa atoa. But it does get frustrating when you're preaching the word of God week after week after week, month after month, year after year, and people don't change. People don't respond to Him. It's very difficult. It's very hard. Tinuod. No maka-frustrate igsoon, makadismaya. Nga kada semana ka magtindog sa tubangan, magdasig, mura kami gabira bitog kugmo nga karaan na kaayo nga nasa ilong. Nga kanabang gabugkal mi gahi gyud kaayo nga di man to sa balas manunta ni, sayon daw ta sa bugkalon, murag ingana ba nga isuda jud kaayo palihukon, makadismaya siya. Because of passive Christianity. No tungod sa Kristohanon nga tapulan. Pagpanapol nga Kristohanon ba? Passive is demonic. Ang pagkatapulan igsuon kay yawanon man gud siya. God is looking for someone who's on fire for Him. Ang gipangita sa On Ginoo. fire. Ang gipangita sa Ginoo igsuon kanang magkalayo. Not ashamed. Dili maulaw ba? Every one of you has a voice, but it's so hard to get you to use that voice. No kay matagos sa kanato igsuon natay tingog apan lisod kaayo nga pagawson kana nga tingog. It's very difficult. Lisod kaayo. I'm honest right now. I'm very frustrated No gapa ka at our matinud-anon. passivity. Nagapa ka matinud-anon lang siya. No nga makadismaya nga makita ba ang atong pagpanapol bitaw? I'm frustrated with myself. No, sa iya pong kaugalingon. Nadismaya siya sa iyang kaugalingon. When are we going to be changed? When No. are we going to be transformed? So kanu sa When are man we gyud going to ta? step up and be men and women of God who Kanu sa really love Him? Kanu sa more man than gyud we ta love igsuon nga ourselves? mulikang. Kanu sa man ta mo barog, kanu sa ta mo bangon. Kanu sa man gyud ta nga makaingon nga igo na ni akong pagkatapol ka, igo na ni nga kanang ingani ra ko sige. Igo na ni. No kanu sa ta mahimong mga tinuod nga alagad gyud sa Ginoo igsuon nga naa ang kalayo, ang kadasig. Hello. Dili man gud sa dihog igsuon nga hulaton nato kanu sa ta I'm madasig. just trying to help you understand. Ang dihog bitaw naa sa tiil. What is this all about? Tinuod. God, I was thinking about this morning. I read as I was writing the daily devotional. I was thinking about what is the difference between religion and tradition and being on fire for the Lord. Noon say samtang nag-type siya sa daily devotional igsoon, iyang gihunahuna unsay kalainan sa relihiyon ug tradisyon sa pagka mahimong nagkalayo para sa Ginoo.
And religion and tradition is just, it's all about works. It's works orientated. Sa relihiyon ug tradisyon kay mahitungod ra gyud siya sa tanan sa buhat. So there's millions of people who identify as Christians and they go to church religiously and they sing songs and they hear messages, but they do not impact the world. Tinuod. Do not impact their cities. So adunay Do mga not impact their family. adunay mga Kristohanon igsuon nga kada Domingo naa sa simbahan, nagdayeg sa Ginoo, naminaw og mga mensahe, pero walay latoy, walay kinabuhi, walay epekto sa ilang pamilya, walay epekto sa ilang mga silingan, sa kalibutan. And that's just religion. Muna itsura sa relihiyon. Because you're created to impact the world. Kay gibuhat ta sa Ginoo igsoon, yan natay epekto sa kalibutan. Nay matandog sa imo ang kinabuhi. Nay mapanalanginan. Impact the people around you in your school and in your businesses and on your job. It's to impact them with Jesus. Duwat pasabot ba? Nanay tao nga maapektuhan asa man kagibutang sa Ginoo sa inyong pamilya, imong ginikanan, nakita ba nila naapektuhan ba sila sa imong pagkakristohanon? Imong mga classmates, naapektuhan ba sila nga kristohanon ka? Ang imo aba nga mga amo sa imo ang trabahoan, naapektuhan ba sila nga kristohanon ka? Okay. Ang imo bang palibot, ang imo mga kauban sa eskwelahan, sa imong negosyo, ang imong mga trabahante, naapektuhan ba sila nga kristohanon ka? What good is a church full of people who have no impact in the kingdom of God? Diba? Kay unsa may pulos igsoon nga ang simbahan puno og tawo pero wala pud tay epekto sa kalibutan. Hello. I'll be the first to admit to you, I'll confess to you that I don't have the impact that I can have, and it's not okay with me, and I'm not going to stay that way. Amen. Tinuod. I refuse to just sit still and do nothing. Amen. Okay. Igsoon una siya nga muamin og mukumpisal sa atoa nga nakita niya sa iyang kagulingon nga wala siya epekto sa pamaagi nga kanang makapausab gyud sa mga kinabuhi sa mga tawo sa iyang palibot ug iyang giila nga dili igo na siya. So kung asa sa karon dili siya ganahan nga diha ra siya kutob. I can't condemn anyone without condemning myself because I'm not walking in the fullness. But we all can walk in this fullness together. Amen. We can do that igsoon. Amen. No, dili niya makundina ang iyang dili kaniya makundina igsuon nga dili pud niya makundina ang iyang kaugalingon. But pasabot wala siya gikundina. Apan ang iyang ginapasabot nga mahimo nato ni. Kaya nato ni igsuon nga makabaton bitaw ta nga naay epekto nga Kristohanon. The fullness has already been given to us. Kay ang kahingpitan, ang pagkakumpleto ba? Ang kahingpitan, ang kakumpleto igsuon. Gihatag na sa atoa, na sa atoa. But there's no place for complacency as a Christian. No place for it. Pero igsuon kung Kristohanon ta, dapat wala gyud na ang pagkatapulan, ang pagkakumpiyansa, ang pagka-okay na ni. Diri ra ko kutob, sunod na lang. Walay lugar para ana. What it really boils down to igsoon is we don't have belief. We're walking in unbelief because we refuse to actually believe what the Word of God has to say about us. Kay ang lugdangan gyud ani tanan igsuon kay ang atong dili pagkamatinuohon sa pulong sa Ginoo. Kay kung tinuod niya nagtuo ta sa pulong sa Ginoo, likangan nato, di ba? Kung nagtuo ka nga makaayo kag masakiton, mangampo ka. These men and women in the New Testament, they were willing to die. They were willing to die for Jesus Christ. Tinuod, ang mga alagad sa Ginoo igsuon nga atong mabasa sa Biblia, masinugtanon sila nga mamatay para kang Jesus. Every one of Jesus' apostles, they were all martyred. Ang matag usa sa mga apostoles, gitawag nga apostoles ni Jesus, silang tanan gipang martir. Namatay sila. They were warned repeatedly, so you don't preach that name or else. Sige We sila. will kill you. And yet they did not stop. No sige sila gipahimangnuan igsuon nga kung magpadayon mo gwali ana nga ngalan, patyon mo. Pero wala sila nagpahunong. And they were all killed. Ug tinuod silang tanan gipamatay gyud. Because they wouldn't stop. Kay dili man preaching sila the gospel. mohunong sa pagwali sa ebanghelyo. You see, there's no place for complacency So in the body of Christ. buot pasabot igsuon, wala gyud lugar sa pagkakristohanon ang pagpanapol. Are you understanding? Nasabtan nato?
they died. Many of them did not receive the full promises of God. But they were so believing in who Jesus was. They said, no, we'll die for that. We'll die for that cause. Tungod sa ilang pagtuo igsoon sa kung kinsa si Jesucristo, wala man gyud, di ba? Ang Biblia nag-ingon nga wala nila nakita ang gisaad sa ilaa, samtang buhi sila niining kalibutana, apan masinugtanon sila nga namatay para sa ilang gituohan. Kay nga naman nagtuo gyud sila nga mao gyud ingon ni Jesus. So balag dili na mo makita karon kung unsa ning ginaingon ni Jesus. Kung mamatay man gani mi tungod ani, okay lang. And yet, when we talk about death to self, many of us are not willing. Apan kung mag-iskot ganita may tungod sa pagkamatay sa tong kaugalingong pagbulutan, sa tong kaugalingong kinabuhi, daghan gyapon nato ang magdumili. So Hebrews chapter 12 verse 4. Hebrehanon 12:4. I'm not sorry for getting into this serious tone, but I don't think we're getting this. No, dili siya mangayog pasaylo igsoon kung seryoso ang iyaang tono sa pagwali niini apan nagtuog gyud siya nga wala pa gyud ta nakasabot ani. Wala pa gyud siya misurup sa atong mga kabukugan. You have not yet struggled and fought agonizingly against sin, nor have you yet resisted and withstood to the point of pouring out your own blood. Wala pa gayud kamo makigbisog o nakig-away nga nag-antos gayud batok sa sala o bisan man lang gani sa inyong pagdumili ug pagbarog sa punto nga kamo moabot sa punto nga inyo ang giulang inyong kaugalingong dugo. And you have completely forgotten the divine word of appeal and encouragement in which you are reasoned with and addressed as sons. My son, do not think lightly or scorn or submit to the correction and discipline of the Lord, nor lose courage or give up and faint when you are reproved and corrected by Him. No unya, nakalimot na hinuon kamo sa langit nun nga pulong, sa pagpangamuyo ug pagdasig, kansang gihatag kaninyo, isip ka kamo gitawag nga mga anak. Akong mga anak, ayaw ninyo baliwalaa o tamaya sa pagsubitar sa pag-insakto o pagdisiplina sa pulong sa Ginoo o ayaw kawala o kadasig, ayaw paghunong sa diha nga kung ikaw badlungon o insaktuhon niya. So when we go to Hebrews 11 and we're talking about faith, remember it says without faith it's impossible to please God. Without faith. Amen. No hinumdumi igsoon nga kung atong lantawon diha sa Hebrehanon 11, no naghigiskot sa may tungod sa pagtuo. Imposible nga mapahimuot ang Ginoo kung walay pagtuo. He's a rewarder of those who earnestly and diligently seek Him. Kay mo ganti gayud siya ni adtong nagpadayon sa pagpangita kaniya. Makanunayon. So what I'm talking about is faith. So ang atong ginaiskutan with passion. Faith with passion. But we have a lot of passionless Christians with no passion. They show no passion. No, ang atong ginaiskutan ba pagtuo igsoon nga adunay amor, nga adunay pagbati ba? No hunger. Kay ngano igsoon, daghan kayong Kristohanon karon sa tibuok kalibutan, daghan Kristohanon nga wala na gani pagtuo, wa pagi kadasig, walay kagutom, wala na pagpangita sa Ginoo. Yeah, we should be upset about that. Di ba? Dapat di ta makontento ana. These men and women of faith, what they went through. Nung kini nga mga alagad sa Ginoo igsoon, mga lalaki ug babayi ang ilang giagian. Verse 8, Abraham, when he was called, obeyed and went forth to a place which he was destined to receive an inheritance. And he went, although he did not know or trouble his mind about where to go. Prompted by faith, he dwelt as a temporary resident in the land which was designated in the promise of God. Though he was like a stranger in a strange country, living in tents with Isaac and Jacob. For he was waiting expectantly and confidently, looking forward to the city which was fixed on firm foundations. Because of faith, Sarah herself received physical power to conceive a child. On and on. Verse 13, these people all died controlled and sustained by faith, but not having received the tangible fulfillment of God's promises. True. No, kining sa 13. Wait, I'm not done yet. You can go back. I just want to briefly go through this. There was people here.
It's talking about Moses in verse 24. When he had grown to maturity, became great, he refused to be called the son of Pharaoh's daughter, because he preferred to share the oppression, suffer the hardships, and bear the shame of the people of God, rather than have the fleeting enjoyment of a sinful life. Verse 25. Okay, this was faith. Motivated by God, he left Egypt. 27 na. And then it goes on. For what shall we say? For time would fail to tell of Gideon, Barak, Samson, Jephthah, and David, and Samuel, and the prophets, who by the help of faith subdued kingdoms, administered justice, obtained promises, blessing, closed the mouth of lion, extinguished the powers of raging fire, escaped the devourings of sword, out of frailty and weakness won strength and became stalwart, even mighty and restless in battle. Some women received again their dead by resurrections. Others were tortured to death with clubs, refusing to accept release, offered the terms of denying their faith so they might be resurrected to a better life. Others had to suffer the trial of mocking and scourging and chains. They were stoned to death. They were lured with tempting offers to renounce their faith. They were sawn asunder. They were slaughtered by the sword. While they were alive, they had to go about wrapped in the skins of sheep and goats, utterly destitute, oppressed, cruelly treated. Men worthy, whom the world was not worthy. And you see why I'm not happy with passionless Christianity. Now you go ahead and go over that, Hebrews 11. Nakadaghan na ito, Dad. Which, No, you go I'll start ahead. with the 13. Whatever. Yeah. It don't have to be exactly what I No, so diha what sa I read. 13, igsoon, kining mga tawhanan nga matay, nga gipanag-iyahan o gisustinar sa ilang pagtuo, apan wala gani nila nadawat ang ilaang, ang katumanan sa ilaang sa gisaad sa ilaa. No, dayon, si Moises sa verse 25, nagpadayon gihapon siya, no apan iyang gipili nga siya sakiton ug magantos sa mga kasakitan o gibitbit niya ang kaulawon sa iyang katawhan, sa katawhan sa Dios, imbes nga makabaton sa mubo nga panahon nga nga kalipay sa kinabuhi nga makasasala. Sa verse 36, ang uban, verse 35, ang uban gipanglutos sa kamatayon pinaagi sa mga bangkaw, nagdumili sa pagdawat o kagawasan, nga gihatag kanila basta ilaang biyaan ang ilang pagtuo aron nga sila aron nganong wala nila gi-renounce ang ilang pagtuo kay nagtuo sila nga adunay kinabuhi nga walay katapusan nga naghulat sa ilaa. Sa verse 36, ang uban nagantos sa mga paglutos, sa pagbugal-bugal, bisan gani sa mga gapos ug pagkapiniriso, ang uban gibato, verse 37, hangtod nga mamatay. Ang uban gipang tintal sa mga makatintal nga mga tanyag aron nga ilang buhian ang ilang pagtuo. Ang uban gipanggabas, gipangtunga sa ilang lawas. Ang uban gipamatay pinaagi sa espada. Samtang buhi ang uban, gipangpanitan sila. Grabe. Gipangtabunan sa mga panit, sa karnero ug mga kanding, nahimong makaluluoy, gisakit ug gitamay. Mga tawo nga alang sa kalibutan walay katakos. Naglakaw-lakaw sa mga awaaw nga mga dapit ug sa mga bungtod ug nagkinabuhi diha sa mga kuweba ug mga bangag sa kalibutan. Ug kining tanan sa verse 39, ug kini silang tanan bisan pa man nga nakadawat sa langit nun nga pagpamatuod tungod sa ilang pagtuo, wala sila nakadawat sa katumanan sa kung unsay gisaad sa ilaa. No, sumuni ang rason igsuon nga kining kung atong basahon ang verse 11, chapter 11, ang Hebrewanon 11, makita nato ba ang ilang giagian, no, na puno sila sa kadasig ba? Na ang kalayo, wala sila niatras, wala sila nagpabira ba sa hulungihong nining kalibutana, sa katapol nining lawasa, sa atong mga gipangandoy, sa mga ditinguha, no? Sa ato ang mga gipambati, wala sila nagunahunaan, wala ta nakakita diri nga sunod na lang. Napabitaw panahon. Dili pa karon. Wala pa man ko kadasig ron. Di pa man ko gakalayo. Makano sa ta magkalayo? Munang dili gyud igsoon,
Para kang dadi ba, makadismaya, makasagmuyo ba? No, even kung mag-lead kag worship igsoon, kung makita lang yun nimo, kung nakakadiri sa tubangan, then ikaw kahapit na maputol imong ugat, then kamo naglingkod lang. Murabag ka ng, nganong magdayig pa man mi, nganong lead pa man mi, nga, para asa pa man nga, wala man po day, ka na bang, dili ni siya para ka na bitong pangduot, paubos, pero, muna nga akong ginaingon, ganiha nga, kinahanglan ta maghinulsul ba? Kaya wala na tayo amor. Di na ka matandog. Dahil kung madunggan ni mo, moingon ka, nang hukom na po sila. Unsay hukom? Pulong ni sa Ginoo. Gahi lang yung gagkasing-kasing. Gahi lang yung tag-ulo. No, dili naman ni sa pagpanghukom, kay pulong ni sa Ginoo mo ginaingon, igsoon. Dili na ni panahon para moingon ka nga, dili pa na ako panahon, kuan. Dili, oy, trabaho na mo igsoon nga mga pangulo, nga panguluhan mo, nga dasigon mo, kung kinahanglan nga pakalayuhan ang inyong lubot, pakalayuhan ang lubot. Dili, nagtuo mo nga nalipay mi sa among ginabuhat ngayong ani, dili uy. Sakit para sa kaginikanan. O tubag mga ginikanan, malipay mo pag mamalo mo, magkatawa mo, pero gikinahanglan dili. Kay ngano man? Kung di paluon mo nganas man. Oh, kay ngano pag dili nimo disiplinaon ang imong anak, nagpadako kag kriminal nga ikaw ra po'y prisuhon ana. Ikaw ra ibaligya ana. Di ba? So nasabtan nato igsoon mo ni nganong dili pwede. Nga Kristohanon nga wala na bitaw, basa nang ato ang kahoy. Naka na bitang okay na lang naa, okay ra pud wala. Dili gyud pwede. Dili gyud siya okay para sa gingharian sa Ginoo. Kay kung okay ra man gud ay gihapon, nganong na mahawa man ta atong manggipambiyan nga mga simbahan. Mamalik na lang ta didto. Hello. Di ba? Kay, di ba? Kung mapareha raman po dahil gihapon ta nga may mutang tradisyonal, relihiyon, nga maorag gihapon, diri ra gyud ko nakakita igsoon og simbahan nga maglingkod kung magdayeg sa Ginoo. May patong sa religion and tradition. Correct. Pero diri kay atoan na lang basta-basta na lang ang Ginoo ba nga. Basta lang. Di ba? Nakita nimo igsoon? Ay, ang amo mga pagampo ba nga, maablihan nung tato mga salabutan, no? Lord, dili na day ko okay? Bisan pagbuingon pa ka nga okay ka igsoon. No, dili na to, sayo po ng atong paghukom sa tong kaugalingon, apan dili po ta magpabilin igsoon nga, kanang kumpiyansa na lang. I think that we need to spend some time on our faces and serious self-examination Amen. and reflection, seeking God. And I'm going to go ahead and dismiss us now. We're done here for today. Amen. No, so magahinta og oras igsoon nga pangitaon nato ang dagway sa Ginoo ug kanang ato ang susiyo ng atong kaugalingon. Kapan para karong adlaw igsoon, pwede na ta mamauli.